Good afternoon po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong Tuesday class. Sino po nakatin kahapon ng Monday? Nakatin kayo? Buti alam nyo. Alam nyo yung lugar. Madali lang. Dali lang. Saan po yung sa ano? Kay Pastor Eric. Madali lang puntahan. Oo, Hindi may mo makahawit sa sabi ko, ano? marami-rami rin naman sila eh. Madami pag may sasakyan. Opo, pag may sasakyan. Walang sasakyan. Hirap. So, ang atin pong subject sa hapon po na ito, New Testament Survey. Dito na po tayo sa unang aklat ng New Testament, the Book of Matthew. Tinawag po siyang the Gospel of the King. Kasi ang Matthew, pinoportray ang ating Panginoon Jesucristo bilang hari, King of the Jew, no? Hari ng mga Hudyo. Tayo po muna yung manalangin. Okay, Pastora, kayo po yung natatanging girl. Kayo po mag-pray. Maraming Diyos na Panginoon sa lahat. Maraming salamat po sa hapon ito. Salamat Panginoon sa buhay ni Roque, na patuloy na binibigyan ng kalakasan, Yes, Lord. katagumpayan sa lahat ng mga misyon niya, Panginoon, na iniiatang sa kanya. Salamat din Panginoon sa patuloy na kaalaman at karunungan na binibigyan ninyo. Salamat Panginoon sa mga patuloy na pag-aaral namin sapagkat tunay na sa pag-aaral na ito ay nahuhubog ng lubusan ang aming kaalaman patungo sa iyo, Jesus, na aming Panginoon. Kaya patibayan po ninyo kami sa lahat ng aming pag-aaralan na mag-ibod po ito sa aming puso, sa aming isip, upang ito, Panginoon, ay maging kalakasan namin at katagagan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa pangalan ng iyong anak ko si Jesus, na aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Matthew, the Gospel of the King. So, session 3 na po tayo. Objectives: by the end of this session, the learner should be able, number 1, to state the general background of the book of Matthew. Pangalawa, to give an overview of the book of Matthew. So, yan po yung atin pong objectives o yung tinatawag na layunin. Ayan. Good afternoon po. Welcome. Welcome, sir. Ayan. Pili mo na kayo po nyo. Meron doon, bigyan mo sa New Testament Survey. Andiyan po. By the way, wala po tayong pasok sa Thursday. Kasi po Thursday morning, sa Cagayan de Oro naman po ako pupunta. CDO. Kaya kung pwede po, Miyerkules, bukas tayo magklase. Yung subject ng Thursday, gawin natin Miyerkules. Anong oras? Ganun din, 5 to 7. Kaya, Magtuturo po ako. meron kayong mga midweek. Yun lang. Kasi sa amin, ang midweek namin, 7 p.m. eh. Kaya pagtapos ng midweek, ay ng lecture, diretso na. Ano, pwede yung pala sa ano? Pwede po. Okay. Introduction ng atin pong manual. Pero Saturday po wala tayong klase. Kasi abutin kami ng Saturday doon eh. Thursday, Friday, and Saturday. Ano, kay Pacquiao din mo yun? Kay Pacquiao din mo? Hindi, CDO naman doon, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, sabi nila, isa yan sa pinakamalinis na probinsya. Cagayan de Oro. So the Old Testament prophets predicted and longed for the coming of Israel's kingly Messiah.
who would enter history to bring redemption and deliverance. Ang lumang tipan daw po, isinulat ng mga propeta, sila po ay nagkaroon ng mga propesiya, mga prediction, no po, ng patungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, pagkakatawan tao ng ating Panginoon, diba? Pagsilang ng ating Panginoon. Siyempre, ang purpose niya, ano yung purpose? Sa kanyang pagsilang, sa kanyang pagkakatawan tao, to bring redemption. Sa lungguhitan nyo, to bring redemption. Meron ba kayo? Pag sinabing redemption, ano to? Pagtutubos. Yun po yung magandang balita nun, ano? So, aside from pagtutubos, to bring deliverance. Siyempre, nung tinubos ka, hindi ka pinabayaan doon. Diba, may kasunod, ano? Nung tinubos ang tao, inakay niya na, sinama niya na, di ba? Diniliver niya na doon sa dating kalalagayan. Kaya nga sabi ng John 8:32 hanggang sumunod ang mga talata, no? Ano sabi doon? And you will know the truth, referring to our Lord Jesus Christ, and the truth shall set you free. Kung na kay Kristo kayo, tunay ngang kayo ay malaya. Amen? Kaya pagka ikaw sinasabi mong Kristo ay na kay Kristo ka, tapos hindi ka naman nakakalaya, alipin ka pa rin. Baka wala ka kay Kristo. Yun lang naman nun. Wala ka hindi ka talaga totoong na kay Christ. Baka na kay Kristi. Okay. Basa nga po Galatians 4:4. Hindi man nakarating si Pastor Alex. Sabi niya, pupunta siya. Galatians 4:4. Ngunit nang sumapit ang takot-takot panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yun. Sabi sa English version, but when the fullness of the time. Amen? When the fullness of the time, what happened? God sent forth His Son. Isinugo niya ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Born under the law. Verse 5, so that, sabi, He might redeem those who were under the law. Amen. Hindi nila kayang tubusin yung kanilang mga sarili. Yun po ba? Kaya po, ang purpose ng ating Panginoon para tubusin yung mga nasa ilalim ng kautusan, that we might receive the adoption as sons. Amen? So, yung mga pagkakasunod-sunod, matapos matubos, tatanggap ka raw po. Ano yung kasunod? Matapos ng redemption, nauna redemption, and then, after redemption, deliverance. So, dito naman, after na redemption, merong pag-aampun. Merong adoption, di ba? Bilang anak. So, kailangan muna yung pagtubos bago ngayon deliverance. Kailangan muna yung pagtubos bago yung pag-aampun. Hindi pala mauna yung pag-aampun. Di ba? Wala natin yung sinasabi diyan. So, the very first verse of Matthew introduced the coming of this awaited messianic leader. Awaited messianic leader. Matagal na panahon, di ba? When the fullness of the time. Hinula sa lumang tipan. Sandamakmak na hula ng mga propesiya.
Humula si Moses. Anong talata? Sino nakakaalala? Ha? Moses. Sino ang talata yung ano niya? Yung Proto-Evangelium. Good afternoon po sa mga nasa online dyan. Welcome po sa atin pong Tuesday class. Hapon po. Good afternoon. Ano po ang ano ni Moses? Di ba siya yung author ng Book of Genesis? Genesis 3:15. Yun, Genesis 3:15. Yun yung tinatawag na Proto-Evangelium. Di ba? Yun yung unang-unang ebanghelyo. So, yun po. Humula si David. Di ba? Salmo 16 verse 10. Salmo 22. No? Kaya, yung tinatawag na messianic leader. Kaya si Kristo po yung yung anointed one. The anointed one. Yung tawag sa kanya Mashiach, no? The anointed one. Pagka kasi yung salitang Mashiach o Masak, parang ganun. To smear, yung pagbabasbas, tama, to smear, no? To appoint, no? To anoint, yun pong ibig sabihin ng salitang Mashiach. Kaya ang pastor po hindi po pwedeng tawaging the anointed one. Iba na yun, pagka tinawag kang the anointed one, Kibuloy na yun, Dapat naman to. Kasi marami mga leader ngayon dinidikit na, binibigyan nila mga taguris yung mga pangalan nila. Yung ano po yung healer sa Batangas, anointed one tawag ko sa kanya. Anointed one na. Kulto na yun. Walang po pwede, walang may karapatan tawagin. At church. Jesus anointed one. Kaya nga, Jesus the Messiah, di ba? Lutin ko pagka sinabing Mashiach, the anointed one. Yung nagpapababa na ako. Doon na ako ng mga ibang mga churches yun. Yung mga gano'n, Ito po, ayan. Ito po niya. Ganun yung way ng Common po na may tatlong common person na ina-anoint sa Lumang Tipan. Yung common. Una, yung hari ina-anoint. Minamasak siya, masak ang tawag doon. Yung hari, yung propeta, ano pa? Yung pare. Yung priest, di ba? Hari, pare, propeta. Yung tatlong yan. Ang kumbaga sa minamasak. Po. Tayo rin mga pastor. Kaya pag kami ordination, tawag doon masak. To anoint, to smear, no. Iba yung Mashiach. Yung Mashiach, ayun, person yun, yung tao yun. The anointed one yun. Yung masak. Yung masak, smear. Anoint, yun po yung masak. Tapos yung salitang Hamasiyak, di ba? Yun ang sabi ng mga ibang mga grupo, wag daw tayo gagamit ng pangalan Jesus Christ. Dapat daw Yeshua HaMashiach. Di ba? Ganun yun Kaya kapag dapat original name. Yeshua HaMashiach. Referring to our Lord Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Ano gagawin? Gagawin yung church, pangalan ng church. Yeshua HaMashiach Christian Fellowship. Diba? Christian Church.
Baka mamaya magulat ako, sasabihin nyo, bawal ng banggit, bawal ng tabagin yung, bawal tumawag ng Jesus Christ. Kasi yun ang doktrina nila. Oo. Oo. Oh. Don't use the name. Dapat kayo, wag daw babanggitin o gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakan. And don't use other name according to them. Bawal na ang Jesus Christ. Bawal na ang Hesus Kristo. Back to the original. Ganun eh. Wala nang problema paggamit ng original eh. No problem with that. Naniniwala tayo dyan. Pero wag mo rin namang isa sa walang bahala yung English name. No? Kasi ang kahulugan ng English name niya, Jesus Christ. Sa Griego salita, Jesus Christus. Jesus Christus. Paano kung gamitin mong magpaano ka Jesus Christus Christian Fellowship. Greek yun no? So, kaya napakahalaga nung paglilinaw talaga no? Yun ang So the very first verse of Matthew introduces the coming of this awaited messianic leader. A records of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Amen. The genealogy, dalawa lang po ang meron genealogy sa gospel. Tama ba? Book of Matthew at saka book of Lucas at saka Matthew. Tingnan natin Matthew 1:1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Di ba? Pagka tinuloy-tuloy mo yan, nandiyan yung lahi, no? Tracing. English, bigat kaya pabigat ng ito ang talaan ng angkan. Dati po, binabaliwala lang po. Ang pala ng significance niya na talaga si Lord nag-exist. Kasi meron siyang To prove na meron siyang genealogy. The genealogy of Jesus the Messiah. Kasi iba parang tinatamad pagka... Ito parang, di ba? Parang ang basahin. Sa Old Testament, no? Ang dami pala. Yung pala Meron palang huli. Kaya pati yung yung Book of Genesis nga, yung pagbasok ng chapter 30 hanggang 50, ang subject doon, Joseph. The life of Joseph. Yun ang subject, yun ang pinatutungulan. Pero pumasok yung chapter 38 ng Book of Genesis. Diba? May dahilan ang author bakit ipinasok yun. Kasi bumibida na ng gusto si Joseph hanggang doon sa Ehipto, di ba? Naging governor na nga Tapos pumasok yung kwento, the love story between Judah and Tamar. Magbiyanan yun, di ba? The love story. Chapter 38 lang yun. Wala nang chapter 39, balik na naman kay Joseph ang kwento. Di ba? May purpose yun. Hindi po pwedeng walang purpose ang author bakit naisingit yun. Ito, may purpose si Matthew kung bakit niya isinulat ang genealogy ng ating Panginoon Jesucristo. No? Kayo kaya, may lahi kaya kayong Israelita? Pastor si Mila. Ha? Pastor si Mila, sabi mo. Narikano ka? Good afternoon po. Taga North po. Malamang kasi doon nung naubos ang tao. 8 lang ang natira. 8 lang. Doon tayo nagmula sa walo. Doon sa 8 na yun na nagkalat. Human generation. Di ba? Yung tanong nga po ninyo doon sa Bishop nasan yung mga Nephilim? Diba, na-wash out. Na-wash out yun. Ubus yung mga higante na yun. Paano ulit nagkaroon ng higante? Diba? Diba? Parang binibigyan din nila ng galing doon sa Si Gulayat naman, di ba? Higante yun may mga kapatid pa yun wala naman Wala nang Nephilim, wala nang angel. O kung angel yun kung angel kasi di ba?
logic lang yun. Sabi ko, paano yung nag-exist na noon na katulad nila Gulaya? Oo. Talagang yun sila. So, kaninong lahi yun? Diba? Tapos nabasa ko yung mga writers ng Septuagint. Boro na sila, konti lang pala ang mga Israelites na mga skola ng sila. Boro na sa mga Greek. Di ba may sila sa mga mythology? Baka mamaya yun yung idea nila na nilagay yung mga skola. Kasi yung tatlo sila magkakapatid, di ba? Sino yun? Si Sem, Shem, Cam, and Japet. Yung tatlo magkakapatid na yun. So si Japet, saan napunta? Si Cam, saan napunta? Diba? Tapos si Shem, saan napunta? Ang lahi ng mga Israelita, Shem. No? Shemites. No? Doon galing. yung iba, doon galing yung mga Ayun. scientists sa iba. O yung iba, napunta ng Europe. Diba? O yung isa, napunta yata ng Asia. O di, Paano kumalat? sabihin, yung mga Asyano, kung hindi man lahi ni, ano yan, ni Cam. Dalawa lang yung Cam or Japet. Diba? Pero sure, si Shem, Middle Asian. Diba? Diyan galing si Abraham, kay Shem. Yung ay yung tatakaw, nagkaroon pa rin yung giants. Yun. May giant pa rin, ano? After na nagunaw o nalipo ang mga tao. So, ibig sabihin, anak din ng tao yun. Galing kay Seth. Original, talaga yung, kasi nga, galing kay Seth, di ba? Yung mga sons of God. Sons of God, na tinawag na mga sons of God. And daughters of men. Yung mga daughters of men, anak naman yun. Kasi doon nga yung sinasabi nga, Bishop, sa Hebrew 1:5, hindi never natawagin na sons of God, yung mga sons sa mga anghel, na hindi pwedeng tawagin anak. Kaya nga bakit ari nila ng mga galing sa fallen angel yun. Kasi sabi ni Lord, hindi pwedeng tawagin na anak ko. Yung sabihin, hindi mo talaga sons of God. Kasi si Kristo lang talaga yung ano di ba? Tingnan natin. Hebreo, para maging lalo makadagdag ng ano. Hindi kailangan natin magkaroon ng stand doon. Ano ba talaga yung mga sons of God doon? Angels ba? Or ano? Anak ni Seth. Natin. Hebreo chapter 1 verse 5. Opo. Sa Tagalog po sabi, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay ipinanak ngayon, at muli ako magiging kang ama, at siya'y magiging aking anak. Di sa English, for unto which of the angels said, he at any time, thou art my son, this day have I begotten you, and I will be a father, and you shall be to me a son. For to which of the angels, no? Parang hindi niya sinabi kahit kailanman, ano? Opo. Did he ever say, you are my son? Diba? Today I have begotten you. Diba? And again, I will be a father to him, and he shall be a son to me. Personal ito, no? So, walang qualified na angels. Walang angels na sinabi that you are my son. Diba doon sa Nephilim, mga sons of God, sabi nila mga fallen angels. Kaya, dagdag ano yan, insights, no? Balikan natin. The record of genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Bakit inuna the son of David? Di ba una si Abraham? Kaya sa verse 2 sabi ron, Abraham was the father of Isaac, the father of Jacob, and Jacob the father of Judah, and his brothers. Kita mo, ang kinasunod hindi Joseph, yan, napansin nyo? Judah, hindi Joseph. Sabi ko nga sa Genesis 30 hanggang 50, Joseph ang bida pero si Judah ang pinag-ugpungan Verse 3, Judah,
was the father of Perez and Sarah by Tamar. Sino anak ni Judah kay Tamar? Sino? Verse 3 nga, Tagalog ng Matthew chapter 1. Verse 2. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Judah, at ang kanyang kapatid, Verse 3. Judah, Pares, at Agad. Sarah, na mga anak ni Judah kay Tamar. Tatlo ba sa Tagalog dyan? Judah, no? Pares o Perez, Sarah, Perez, Sarah. Tatlo? Dalawa lang. Sino? Si Perez at saka si Sarah. Ayun. Sarah. Oh. Sarah eh. Dito Sarah eh, no? C-E-R-A-H. Dito sa Sarah. Sa Isa. Si Judah raw po ang ama ni Perez at saka ni Sarah kay Tamar. Yun nga. At si Perez, sabi nga, Perez was the father of Hezron. Si Perez naman, anak ni Tamar, may anak, ang pangalan Hezron. Na, ano raw, si Hezron naman, ama ni Ram. Diba? Ano yun, no? Si Ram naman, ano? Sino yung anak niya? Si Aminadab. Di ba? Si Aminadab naman, may anak, si Nashon. Oh. At si Nashon, ang anak niya, o tatay siya ni Salmon. Di ba? Si Salmon, tatay siya ni Boaz by Rahab. And Boaz was the father of Obed. Yan. Di ba? Obed kay Ruth, di ba? And Obed, the father of Jesse. Si Jesse was the father of David, the king. And David was the father of Solomon by Bathsheba, who had been the wife of Uriah. So yun po yung mga pagkakasunod-sunod. Tracing ng genealogy ng ating Panginoon Jesucristo. Hanggang saan yan? Hanggang verse 17. And so Matthew provides the essential bridge between the Old and New Testament. Ang aklat daw po ng Matthew, nagbigay po siya ng tinatawag na yung connection, di ba? Connected between Old Testament and the book of New Testament, Matthew, no? Yan po yung ginamit. So, through a careful selected series of Old Testament quotations and allusions, umabot po siya ng 50 o 50 quotations at 75 allusions. And the book of Matthew documents Jesus Christ's claim as the anointed one of Israel. Siya yung Mashiach. Ulitin ko, no? The anointed one. Claim niya yun. Amen? So, pag sinabing allusions, ano yun? What does allusion means? Kasi meron 75 allusions eh. At saka 50 na quotations. Allusions, what does it mean? Tagalog. What does allusion? Meaning ng allusion. Ang spelling niya A-L-L-U-S-I-O-N-S.
pagtukoy o pagbanggit sa isang tao, pangyayari, lugar, aklat o idea na inaasahang kilala na makikinig o bumabasa. Okay. Ano raw ito? Dito bilang pagtukoy. Pagtukoy. Kanino? Sa isang tao. Pagbanggit sa isang tao, pangyayari, Mga pangyayari. aklat o idea na inaasahang kilala ng nakikinig o bumabasa. Kilala ng mga bumabasa. Pati nagsulat siyempre, no? So that is allusions. General background. Authorship and date. The early church attributed the book of Matthew to Apostle Matthew. So, sinong Matthew ito? Basa po, Matthew 10:3. Matthew chapter 10. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Amen. So, sabi dito, chapter 10, verse 3, Philip and Bartolome, Thomas and Matthew. The publican. You know, binanggit si Philip, si Bartolome, si Thomas, at saka si Matthew na tax collector. Publican. No? O publikano sa Tagalog, ano. And then James, the son of Alphaeus and Thaddeus. So, ibig sabihin, one of the 12 disciple of our Lord Jesus Christ. No? Si Matthew. Bakit walang no? Dapat si Peter meron no? Gospel of Peter. Kasi siya prominent, Pati sila, si Lucas, wala na. Pati si Lucas nga, yun nga. Hindi naman siya first-hand disciple. Oo nga po. Ba't meron si Luke? Bunga na lang siya ng nila Paul, di ba? Sa mga missionary journey. Oh, di ba? Sabi ko sila yung mga... Dalawa pa sinulat ni Lucas. Dr. Lucas. Kasi may mga nagtanong din sa amin, Bishop, yan. Sabi niya, hindi naman disciple siya niyo. Si Luke. Sabi ko, hindi sila yung personal choice as apostle. Sabi ko, mga disciples yan. Eh si Lucas, magaling siya mag-organize ng written sa kanya. Oo. Kaya meron siyang careful talaga na research si Dr. Lucas. So, yun ang Yung iba wala yung may mga apostle, walang mga sinulat. Yung mga epistle. Okay, dagdag natin. Mark chapter 2 verse 14. Pagkatapos ito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niya nakaupo sa pagdidilan at nang buwi si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. So, sinong tatay ni Matthew? Alphaeus. Alphaeus, di ba sabi ron? The son of Alphaeus. Sa chapter 10. According to Mark chapter 2 verse 14. Tama ba? Mark chapter 2 verse 14. Sa Matthew 10:3. Matthew 10:3. Yung po binanggit po kanina, publican. Tinawag siya publikano. No? Hindi binanggit ko kung tatay niya si Alphaeus. Hindi, ay kay James sinabi. Binanggit din sa Pinanggit po, anak ni Alfeo. Sino anak ni Alphaeus dyan? Si James. Si James at saka si Santiago na anak ng si Thaddeus at saka si Santiago. Si James, anak ni Alphaeus. Si Matthew, ayon sa 10:3, hindi siya anak ni Alphaeus. Pero sa pagdating ng 2:14 ng Mark, Matthew was the son of Alphaeus. Tama ba?
May mali? May mali? Kasi dito, yung pagpapakilala kay Mateo, yung... Saan? Sa chapter 10, verse 3. Isang publikano, Oo, yung trabaho niya. tax collector. Kung ano yung trabaho. Oo. Dito, dun sa naman sa ano po, 2:14. pinakilala ko, sino yung tatay. Oo, di ba? Dito naman, yung lahat dito, kung ano yung kapatid, ibang kapatid. Si James, di ba? Binanggit at saka si Bartolome, tama ba? Tadeus. Ang tatay nila si Alpheus. Si Santiago na anak ni Alpeo at James. si Tadeo. Si Tadeus at saka si Santiago, anak ni Alpheus. Oo. Eh di si Matthew, hindi siya anak ni Alpheus. Ama, na magkakapatid ba yun? Yun. Pangalawang ano, magkakapatid ba yung tatlo? Kasi Matthew. yung dito sa Matthew, sa aking observation, Oh. dito nilahat ng Matthew, yung trabaho at saka kapatid. Doon naman sa mga yung lahat naman pinakilala mo sino yung tatay. Partikular, tatay niya si Alpheus. Si Levi po ba? Si Mateo. Okay. Levi. Oo. Si Mateo, yung publikano nga, yung tax collector. From the tribe of Levi. O ano, alias Levi, same, Matthew. Mateo tinawag ni Levi. So, na-encounter nyo na yan. Sabi nga uli, no, 10:3 ng Matthew. Philip and Bartolome, Thomas and Matthew, the tax collector. Diba? Particular kay Matthew, sinabi tax collector. Tama ba? Tapos si Santiago na anak ni Alpheus. No? At saka si Tadeus. Yun nga, sa 2:14, paano marireconcile yun? 2:14 ng Mark. Sabi naman ni Marcos, ang tatay ni Mateo, sino raw? Chapter 2, verse 14. Tama ba yun? 14? At sa kanyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi, na anak ni Alpeo, Levi. na naupo sa pamilihan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagbibig siya at sumunod sa kanya. Levi, same yun ano? Si Levi tsaka si Matthew, isang tao lang yon. Pero sabi diyan, ang kanyang tatay, Alpheus. Tama po ba? So, isang Alpheus ba yan? Magkapangalan ang tatay ni Matthew at saka yung tatay ni James. Di ba? Ah, isa lang? Sabi ko dito, Magkakapatid pala sila. si Santiago na ang nakababata. Ang kapatid ni Matthew. Ah, kapatid ni Matthew. Tapos sa Mark 3:18 siya, sabi dito, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na anak ni Alfredo. Ano po ang talata ulit? Sa Marcos 3:18 po. 3:18. Oh, yan. Dagdag na ano yan. 3:18. Mark 3:18. And Andrew, and Philip, and Bartolome, and Matthew, and Thomas, and James, Na anak the son of Alpheus, and Tadeus, and Simon the Silot. Ano ba yan?
Magkakapatid ito mga to, lahat. Sige. Kasi dito natin. Di ba? 318. Nakikita tayo yung... Nakitatay na yata itong mga to, di ba? Si Tadeo, saan niya? Ang dami. Magkakapatid, ibig sabihin ano, magkakapatid itong mga disciples ng ating Panginoon. Hindi siguro... Isa lang ang tatay niya na. Pero ngayon lang napansin niya, na-encounter yung mga, napansin yung ano Kasi yun. pagka parang pairing mo, parang ina-consider nila yung isang tatay. Oo nga eh. Sila 318 ng Bartolome, Mark. diba, parang nasabihin, ito yung tatay nila. Parang pinipero lang no. Pero sa ano naman, parang hindi naman sila related talaga. Dahil, iba yung ano eh. Although Alpheus, pero hindi, it doesn't mean na magkapatid po sila. Sabi naman, sabi ng mystery. Pero nga, basta sulat ko lang eh. 318 ng Mark. Most scholars take this as Oo, Matthew, yun. the apostle, before he was born. If so, Matthew and James, son of Alphaeus, would share the same father names. But there's no evidence they were brothers. Alphaeus was a common. No evidence. This is Parang complete ng final words na dun sa atin. Mm. No evidence. Most scholars think this is Matthew. Was before he was born. If so, Matthew and James, son of Alphaeus, would share the same father's name, but there's no evidence. Tagalog nga po, 318 ng Mark. Sila Andres, Felipe, Oo. Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan. Okay. And James, the son of Alphaeus. Oh, ano ito? Kasi yung pagkakasulat, and James, the son of Alphaeus. Ibig sabihin, si Santiago lang tinutukoy dito. Si Santiago na po, tsaka si Mateo. And James, no, tsaka si Tadeo uli. Kasi iniano po rin. Pero yung unang binanggit, hindi anak. Mm. Sige, James, son of Alphaeus, one of the Oo. Dalawa lang sila. And James, the son of Alphaeus and Tadeus. Oh. Si dalawa lang, hindi yung mga nauna. Kaya lang. Amen? Yun yung interpretation. Yung grammar. Mahal, pati grammar no? Sa unang basa, paggawa ng sermon din Unang basa, hindi pa mapiga O yun pala, lumilitaw na hindi na nagkamali ang 214 ng Mark, tsaka 318. When you see Mark, Diba? How about yung 10.3 ng Matthew? Ano uli yung sinabi ng 10.3? Philip and Bartolome, Thomas and Matthew, the tax collector. Tapos James, the son of Alphaeus and Tadeus. at si Tadeo. Oo. Dalawa na yung Diba? si Tadeo. Oo. Si James, di ba? Si James at saka si at Tadeus talaga. Kasi dito, So hindi contradict. si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeus. Di ba? Si Matthew hindi siya anak. anak. Kumbaga sabi nga... Sa 10.3, di ba? Binanggit siya Sa ano? 10.3 po kasi Publikano. Opo, sila sa Santiago at si ano ng pagka... Dalawa lang, no? Tadeus at saka si James ang tinutukoy na anak sa 10.3. Si Mateo pati sila bilang mga maniningil na business. Oo. Kaya Ang pagpapakilala. Tama. Kumbaga yung pagkasulat kay Mateo is apostolic yung pagka-written niya. Oo. Kaya mas malinaw yung kay Mark. Kumbaga pinapakilala yung pagkasunod-sunod ng pamilya. Sabi dito, si Alfredo tumutukoy lamang sa Santiago ay sa grammar pala. Sa grammar, oo.
Santiago tsaka si Tadeus lang. Ay, yung 2:14. Balikan nga ulit natin ng Mark 2:14. Kasi ito 3:18, okay na, di ba? 2:14 ng Mark. 2:40. Yun ba yun? Pagkatapos nito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakad at nakita niyang nakaupo sa paningilan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Oo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi Oo. at sumunod. Isang tao lang ang tinutukoy dito. Isa lang yung Hindi kami yun tawag dito. Dito direkta na sinabi Dito clear na clear sa 2:14. Pinalaro eh. Oo. Na si Matthew na isang tax collector, tinawag siyang Levi, na anak ni Alphaeus. Di ba? Ibig sabihin, lumilitaw na tatlo ang anak ni Alphaeus. Dalawa lang? Dalawa lang. Si James, di ba si James at saka si Tadeus? Hindi ko tinutukoy doon si Tadeo ay anak niya. Sa tama lang. Ay, hindi anak si Tadeus. Yung Matthew 10:3, sabi mo, magkapatid si James at si Tadeus. Oo nga eh. Yun nga eh. Maaaring yung Alphaeus is a common name, just like yung mga Parang yung sa may Joseph. Lucas 16. Siya sabi ng pangalan ni Judas na anak ni Santiago. Si Judas, kapatid ni Santiago. Hmm. Tadeus and James eh, di ba? Depende sa salin lang. Tadeus o Judas. Pero sabi rin sa Bible, sabi rin ng mga scholar, parang magkapatid sila. Pero hindi naman talaga tinukoy ng Bible na magkapatid sila. Si Tadeus at saka si ano? Opo, si James at Si James? Matthew. Si Matthew at Pero si James. si James at si Tadeus, binanggit ko rito na magkapatid. Magkapatid talaga. Opo, Sure yun. Sa Magic 10:3. Ngayon, Oo. hindi naman napatunayan na magkapatid din si Matthew. at si James. Si James at si meron mga Tadeus. common names din na ginagamit. Just like yung Kaya nga inisip ko ano, Joseph. ibang Alphaeus kaya ito? Maaaring iba Kasi po sinabi yun. tatay daw ni Matthew si Alphaeus. Maaaring iba po ito. Sabi ni Mr. Kasi yung pangalang Maria, ang dami Maria eh. Kaya nga, Joseph, di ba, Oo. Joshua, ang tawag niya, Yeshua. Oo. Kumbaga common name po yung sa kanila yung mga ganun. Okay. Check pa rin natin yan ha. Marami Kaya sabi ang magkapangalan lang ito. Oo, mga common name lang Kasi yun. Diba? hindi ano na ano na. Nakakitiisa. Pero sinasabi ng Alphaeus. iba na magkapatid, Kaya ni Maria. pero hindi naman napatunayan. Maraming Hindi mali na sa patunayan. kanya. Oo. Eh, ano yun? Mali ang 2:14 ng Mark. Di ba? Sabi ulit ng 2:14, actually, Levi ito eh, no? Matthew eh, Paul eh. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting in the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. Amen. Okay, so balikan na natin yan. So, he was a tax collector for the Roman government and was disliked by his Jewish countrymen. Magkapatid sila. Magkapatid talaga. Tatlo na sila. Sa Lucas 14. Meron pa? Basahin ko lang po kasi. Sige. Chapter Lucas 14. chapter 6. Lucas chapter 6. Verse 14. Sila ay si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres, na kapatid nito sina Santiago, Juan, Felipe at Bartolome. Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo. Oh, yun. Magkakapatid. Tatlo. Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan.
6:14 ang Lucas 14. 14 to ano po kasi Choosing the 12 ito. Okay. Basahin ko nga. nilinaw ni Dr. Lucas. Ito kay Lucas eh. Nag-research talaga ng gusto si Lucas. Sabi daw, Simon, verse 14, whom he also named Peter and Andrew. Ito si Simon at si Andrew, magkapatid yan. Opo. His brother, and James, and John, and Philip, and Bartolome. Apat to, Santiago, si Juan, si Philip, saka si Bartolome, verse 15, and Matthew, and Thomas. Tapos sinalilinaw, si James daw, the son of Alphaeus. Si Santiago, he was the son of Alphaeus. No? And Simon, who was called the Zealot. Simon the Zealot. Judas, the son of James. And Judas Iscariot, who became a traitor. Matthew and Thomas. Tapos si James. Isang ano lang eh. Hindi sinabi si Thomas eh, no? Saan ba ito nag-umpisa sa... Kasi meron dalawang tuldok eh. Tapos hiwalay na pangungusap. James, the son of Alphaeus. Kaya nga dito po sa Tagalog eh. Tagalog. Kaya hindi... Saan dito na simulat? Sila ay sina Simon. Pinangalan niyang Pedro. Si Andres. Nakapatid niya. Magkapatid dyan. Santiago lang dyan eh. Ang tinutukoy na anak ni Alphaeus eh. Thomas. Thomas, Santiago, anak ni Alphaeus. Sabi lang kay Santiago. Santiago lang ang tinutukoy. Isa lang eh. Santiago lang din. Siya lang yung tinutukoy. Si Mateo, si Tomas. Malayo. Santiago anak. Tadeus, ano? Search ko nga. So, ayaw ng mga Jew, no? Kay Matthew, galit sila kay Matthew. Ang tingin nila kay Matthew, dahil tax collector, traitor. Diba? So when Jesus called him to discipleship, he responded quickly and followed him in Matthew chapter 9, verse 9. Madali ba yon yung ginawa ni Matthew? As tax collector? Diba? May mga mali-maleta din siguro dyan, ano? Meron din mga korupsyon. Diba? Matagal lang pala yan. Yes, bilang tax collector, lalo na si Zacchaeus. Hindi siya tax collector eh. Chief tax collector. Happy siya ng mga maniningil ng buwis. Mas malaking. So kaya galit sila kay Matthew. Pero nung tinawag na ating Panginoon Jesucristo, ay ang bilis niya sumunod, ano? Matthew 9:9. Madali ba yung biglang iwan mo na kagad yung mo? Trabaho mo? Hindi niya sinabi, wait muna. Muna ako. Tingnan ko muna yung mga kayamanan ko doon. Full time kagad si Matthew? Iniwan niya yung source of income niya yun, ha? Pinagkukuhaan niya na Kaya yan yung isa yan sa mga talata na panghikayat ng 70s, 80s eh. Sa mga pastor. Diba? Sa mga nagpastor ng 70s, 80s. Nakarinig ng calling. Supervisor sa company. Iniwan ang pagiging supervisor. Diba? May isa pa nga patotoo dyan eh. Isang semester na lang ang gagraduate na ng doktor.
nakaramdam daw, ng calling, ng panawagan. Biglang nag-text, nag-chat, wala pang text chat. No? Biglang kinausap magulang. Nay, tay, hindi ko na tutuloy yung aking kurso na doktor. Pasok ako sa theology, magpapastor ako. Di ba? May maraming ganun. Mga talaga ano. So, tama ba yung mga desisyon nila na yun? Tama o may tama? Dami kasi mga nabigla na ganyan eh. Ayan, isa yan sa mga talata, 9:9. And followed him. Quickly followed him. Matthew 9:9. Ano sabi ng Matthew 9:9? At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, na nakaupo sa pamilya ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay nagtindig at sumunod sa kanya. Nagtindig at sumunod sa kanya. Diba? Mabuti pa nga kila Pedro eh. Kila ano, di ba? No, tinawag si Peter at saka si Andrew. Magkapatid sila. Oh, iniwan ng lambat. Pero may nagpatuloy. May nag-manage. Hindi totally abandon. Di ba? Oh, iniwan ng bangka at lambat. Si Elisha. Nung tinawag si Elisha, nung nilagyan siya ng balabal, di ba? Nalalaman niya na may calling na tinatawag na siya. Anong ginawa niya? Sabi niya, uwi muna ako, papaalam ako. Tapos matapos niya magpaalam, anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga gamit sa pang-araro. Di ba? Pati yung ano ba yung ginagamit na pang-araro? Anong hayop 'yun? Di ba? Meron pang-araro na hayop. Ang ginawa niya, nilitsyon niya. Parang dispedida. Pinanggatong yung kahoy niya. Di ba? Ang pinanggatong, yung mga pang-araro, yung gamit niya sa pang-araro, yun ang pinanggatong niya. O, ibig sabihin, implikasyon na tinigil niya talaga yung pagiging farmer niya. Di ba? Pinanghanda pa eh, no? So, yun na yun, magkakaiba kasi yung panawagan. Mahirap kasi pabigla-bigla. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Yung iba eh... Ang ginawa naman ni Elijah, hindi pa tayo hindi pa manahan ng meeting. Double portion ng nakuha. Oo, Kaya niyang palutakin yung balakon. ayan, anong nangyari, no? Pinawi niya yung ibon sa pamamagitan ng balakon. Pero, ang tanong, lahat ba na nag-full time, nakapagpalutang na palakol? During their time, Ah. okay yun. Kasi si Jesus mismo umakay sa kanila. Ayun eh, no? O, si Christ mismo. Oo, sa panahon natin ngayon. So, dapat hindi na mag-iwanan natin yung isang bagay. Kailangan sinti at talagang ano, no? Yung discernment, ano? Hindi karaka-raka na. Balik po tayo sa ano, Lisa, yung kay Matthew tsaka James. Hindi, nakakita over ka na? Ano? Hindi makamove. Hindi, Ano? ano ko lang po. Matthew, James, and Thaddeus eh. Tatlo sila, eh, no? Pero hindi naman siya, although they are shared one father, but it doesn't mean na magkakapatid sila. Kasi hindi naman tinukoy ng Bible talaga na magkakapatid doon sila. Oo nga. Just like John the Beloved, diba sabi niya kay Mary, diba, ito yung mga anak ko, diba yung anak, yung ina, siya yung ano. Same pa sa ano rin po, parang nakikitatay lang siguro yung bawat isa. Nakitatay. Parang ganun lang po siguro.
Kasi hindi naman binigyan din ng Bible na magkapatid po sila. Mm. Pero they have same father. O kaya same name ng father, Oo, hindi kaya ganun. same name. Or yung isa Oo. nakikita tayo. there's no Kaya nga diba, Oo. meron mga common names po na Oo. ginagamit na Alphaeus. Baka parehas sila ang pangalan. Oo. Or it's either then nakikita na si James sa bahay ni Matthew na pwede tawagin, tatay ko na to. Diba, just like si John na the Beloved, hindi naman niya nanay si Mary, pero ano niya, di ba sabi, alagaan mo ang nanay niya. Kaya kailangan talaga ng proper research talaga. Katulad halimbawa sa Acts chapter 12, si Herodes doon inuud. Herodes, di ba matapos magtalumpati, inuud siya eh. Dahil yabang niya eh, nung pinupuri siya, Inangkin niya yung di ba? Palakpakan tenga niya, di ba? Ano niya yung parang ano, Diyos. galing sabi, parang Diyos na nagsasalita doon mismo, inuud siya sa ano. Ngayon, sinong Herodes yan? Ang meron. Kasi may Herodes sa chapter 2 ng Matthew na naman. 'Di ba? Yung ano sa mga bata. Kaya nga si Kristo napunta ng Egypt dahil nga doon sa Herodes na 'yun. May Herodes din kayo po. Oo. 'Di ba? So pareho ba? Same Herodes? Hindi po. Same Herod? Iba yung Herod in Matthew chapter 2. Namatay na 'yun eh. Yung Herod na 'yun eh. Pagdating ng chapter 3, patay na 'yun eh. Diba? Kahit din yung nag-ano din po sa ni Jesus Christ eh. Di ba, pinahiran ng buhok. Tapos yung isa, inanong sa paan mo. Oh, Maria naman 'yon. Yung sa Maria. Yung Maria na naman 'yon. Mary Rubio. Maraming Mary rin. Diba? Yung iba, inanong sa ulo. Si Oo. Lord. Tapos sa paa. Tapos pinunasan ng buhok. Ngayon ang tanong din doon. Saint Mary din po ba yun? Yun nga, kaya nga. Ganyan yung ano, no? Hindi basta-bastang... Mga po. Kaya nga, yung tamang sinabi yun, kailangan natin yung deeper ano po. Oo. Makilala mo ng gusto yung karakter na yan. Sino ba talaga yan? Pwede ito eh. Hmm. Pag tinawag sa kanila, kunwari, macho na anak ni ganito. Oo. Sa atin kasi, parang nagkaroon tayo ng mga surname eh. Dito may mga ganito. Oo, alam mo, di ba? Mga dugtong na pangalan na. Kasi sa culture po ng Middle East, once na sumalo kayo sa isang pagkainan, inoconsidera nila na kapamilya, isang pamilya na po yun. Oo. Basta pagkainan yan po yung isang tao. Kahit sa mga probinsya, di ba? Halimbawa, nagpunta ka doon. Tapos pala, eto yung anak ni ano, anak ni Puruntong, yung, di ba, yung mga ganun. Bakit kilala ka sa tatay eh? Sa mga adyas. Ito pala yung ano yan. Kaya sa probinsya, di ba? Ina-identify ka, hindi ka ma-identify eh. Ikaw pa. Kanina ka bang anak? Yung mga ganun, no? Napakilala ka eh. Anak ako ni ano. Tapos yung tatay niya, si ganito. Doon nila tinitrace yung lahi mo kung sino ka. Kaya dito, ganyan din sa Bible. Okay. So, internal evidence that support Matthean authorship are as follows. Internal evidence na patunay na si Matthew ang author nito. Unang-una, ang kwento meron tinatawag na familiarity with Palestine. 'Di ba? May familiarity siya. Kaya sa kwento, no? Talagang ano pa? Merong familiarity with Jewish history and custom. Familiarity sa mga kwento ng ng Book of Matthew, no. Una, sa Palestine, no. Pangalawa, familiarity sa istorya ng Jewish at saka yung kanilang mga custombre na yan. At pangatlo po, patunay, merong knowledge of Old Testament scripture. Yun nga, yung kanina sinabi natin, merong 50 quotations from Old Testament and 75 allusions. At pang-apat, lalong tumibay,
knowledge concerning taxes. Ba? Tingnan nga natin Matthew 17:24 to 27. Sabi doon, when they came to Capernaum, those who collected the 2 drachma tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the 2 drachma tax?" He said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first and saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll tax? From their sons or from the strangers?" When Peter said, "From the strangers," Jesus said to him, "Then the sons are exempt. However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook and take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for you and me." So, ito sa kanya lang may kwento. No? May kwento siya kasi meron siyang familiarity sa tinatawag na tax. Meron bang kwento kay John yan? Meron bang kwento kay Luke about this account, ano? Para sa kanya. Oo. Yung issue na ito, no? So, Itong tanong, Bishop, ano? kung yung pang-Islam yun, may pera sa loob ng mga. Ah, Kasi sabi ko, kapag ibinuko mo ka dyan, matatakpan mo isang libro, gawin mo yun, ibigay mo. Oo. Dalawa pa. Mm. Dalawang isla. dalawang drachma eh. Pera. Oo. Bibig mo isla. Lagi yun ang tax niya, di ba? So, hindi po kontra ang ating Panginoon sa pagbibigay ng tax. Di ba? Oo. Kasi nga, maging ang ating Panginoon eh. Pero, may kwento ba? Yung tanong ko uli, may kwento ba kay John about yung issue na ito? Parang kay Matthew lang kasi siya yung tax collector eh. Dalawa lang sila nag-usap. Si Ni- Jesus Christ, Si Peter. Peter. Kaya wala ko yun sila. Oh, ang nagsulat si Matthew. So, kahit sa book of John eh, kung sakali man, meron kay John, si Peter pa rin at saka si Kristo mag-uusap. Pero hindi naman naikwento ko halimbawa ni John. Si Lucas, like for example, kung kay Lucas, si Peter pa rin ang siyang mag-uusap tsaka ang ating Panginoon Kristo about tax. Ikukwento lang ni Lucas. Kaya balikan ko yung tanong ko, meron bang account kay Dr. Lucas? Meron bang account kay John? Kay Mark, may account ba? Parang kay Matthew lang yun. Matthew. Kasi siya yung tax collector. Siya yung pamilyar sa Ay, tinatawag yung na talagang familiarity. familiarity. Kasi ang tinututukan ng Book of John, portraying our Lord Jesus Christ as the Son of God. Diba? Si Lucas naman, pinoportray nila ang ating Panginoon Jesucristo as the Son of Man. Si Mark, pinoportray ang ating Panginoon Jesucristo as servant. Diba? Si Matthew, pinoportray niya ang ating Panginoon Jesucristo as King of the Jew. King, hari ng mga Hudyo. Amen? Yun So, yung 4 pieces po lang. So, kaya tinawag siyang the Gospel of the King. Okay, chapter 10 ng Matthew, tingnan nyo. From verse 1. Dito, pinangalanan na silang lahat, di ba? 12 disipulo. Chapter 10, sabi ron, Jesus summoned His 12 disciples and gave them authority over the unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. Now, verse 2, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother,
and James the son of Zebedee, and John his brother. Oh, si James dito, may binanggit na James. Kanino anak? Kay Zebedeo, Son of Zebedee. son of Zebedee. Ang brother niya si John, magkapatid. So, ibig sabihin, ibang James ito. Diba? May isa pang James. Na kapatid naman ni Tadeus, pinag-usapan natin kanina. Meron pa isa. Mayroon pa siya. Diba? Verse 3, Philip and Bartolome, Thomas and Matthew, yun nga, the tax collector, and James, the son of Alphaeus, and Tadeus. Simon the Zealot. Ito. May dalawa na yung Simon, ano? Simon Peter, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12 Jesus sent out after instructing them. Ano yung instruction? Do not go out, go in the way of the Gentiles, and do not enter any city of the Samaritans. That is the instructions. Di ba ba? Ngayon ang tanong, si Judas po ba binigyan ng authority over unclean spirits? Si Judas po ba, Iscariot binigyan ng authority to cast them out? Si Judas Iscariot, binigyan po ba ng authority to heal every kind of disease? And to heal every kind of sickness? No. Hindi? Binigyan mo. Kasi sending. Sinipon ni Jesus ang 12 alagad. Oo, 12. Binanggit niya 12 alagad eh. Binigyan sila sa kapangyarihan. Jesus gave them power, authority. No. Hindi mo sinabing, oy, Judas, Iwalay ka. you're not included. Di ba? Lahat kayo may kapangyarihan. Maliban lang to. Oh, di ba? Wala naman sinasabi yan eh. Pera ka. Oo. Ibig sabihin, nagpalayas din ng demonyo si Judas Iscariote. Nagpagaling din na may karamdaman. Nagpalada, no? So, Kaya yung sa Matthew 17 na, di ba, Bishop? Palayos kami. Di ba? Pero no, hindi nakikilala. meron naman silang karanasan na hindi nila mapalayas. Di ba? Kulang ng pananampalataya. Ano? Yun, yung issue natin ng Monday, you know? Okay. Galing kasi ka sa So, ang instruction, huwag kayong pupunta sa mga hentil. Huwag kayong papasok, no? Sa mga syudad ng mga Samaritano. O, yun ang, ano. Kaya yan, time bound yan. Sila lang ang inutusan yan, yung 12. At ang scope ng pupuntahan, huwag daw pupunta sa mga Gentile. Huwag papasok sa mga lugar ng mga Samaritano. So, verse 6, but rather, go to the lost sheep of the house of Israel. Ang target, mga nawawalang tupa ng Israel. Diba? So, tapos meron pa, instruction. Ano pa instruction? And as you go. No. And as you go, preach. Ano yung preaching? Ano yung content? The kingdom of heaven. The kingdom of heaven is at hand. That is the content, ano? That is the message. Tapos kasama yon, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons, freely you receive, freely give. Walang bayad, ano? Oo nga, no? Yung nagkakaroon ba nagpabayad? Kaya nga, yan. Gumaling ka. Libre nyo natanggap eh, no? Tapos sinundan pa para maging klaro, verse 9. Do not acquire gold or silver or copper for your money belts. Oh, di ba? Ano, wag manghihingi? Huwag lang magbaon. Oh, ayun, yan. Huwag magbaon. Wag magbaon. Wag daw.
Magdala ng pera. Do not acquire. Tagalog nga, verse 9. Huwag kayong mga bao ng ginto, kahit bilang, kahit tanso sa inyong mga suko. Dito sa babaw pera. Okay, magdala ng pera, pag hindi ko, ilang ko tanso. No. Pera, ginto, pilak o tanso. So, yun ang ano, wag daw magdala o magbaon. So, sa verse 10, or a bag for your journey, or even 2 coats. O, wag daw magdala ng dalawang ano, balabal. Wag daw ano, pati sandals or a staff. Bakit? For the workers is worthy of his support. Ang mga manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng suporta. Diba? So, ibig sabihin, paghayo nila, merong magsusupport sa kanila. Kingdom provider. Oh, yan, kingdom provider. Hindi sila pinatuloy mapagpagal. Ayun, no, pero may pagpagan dyan eh. Sa verse 11, and whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it, and stay at his house until you leave that city. So, saan mang syudad kayo magpunta or village, anong gagawin? Pagpasok niyo doon, verse 11. Verse 11. Yes. Saan mang bayan o nayon kayo lumaki, umanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan. Ang kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo ay nasa lugar na iyon. Yun. Pasok ninyo sa bahay, sabihin niyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Yun. Karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanilang inyong pagpapala. Ngunit, kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin ang pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Amen. So, tingnan niyo, mayroong principle dito na itinuturo eh. Sabi ng verse 11, and whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it. Hahanapin mo yung yung sa ibang sali niyan, sa King James Version, yung man of peace. Woman of peace, women of peace. Di ba? Yung taong karapat-dapat. Yung tatanggap sa inyo. Di ba? Pagka, kasi mahalaga yung katulad kami nung galing lang kami sa Jensen. So, ang kinakausap namin yung pinaka-head. Di ba? Siya yung kausap namin. Tapos yung mga tao niya, sunod na lang yun. Di ba? Punta kami sa Maitom. Maitom. Sa Sarangani na po. Nakarating ako sa Sarangani. So, yung pinaka-head pastor nilang kausap namin. Kaya, kasi pagka pinaka-head ang kausap mo, yung mga tao sa baba, sunod na lang. Pag nagsimula ka sa baba, walang power yung sa taas. Diba? Ganun ang technique. Gawa, hayo kayo, bukas kayo ng gawain. Tahanan yan. Yung tatay ang targetin nyo dyan. Business yan. Yung may-ari ng business ang targetin mo dyan. Diba? Company yan, yung manager ang targetin mo dyan. Pero pag nagsimula ka sa mababa, walang power sa taas yan. Pag sinabing umalis. Yes, di ba? sila. Ganun yun eh. Siya rin sa akin yan. Kaya sa pamilya, kapag ka ang una nakakilala sa Panginoon, naging active, tatay. 95% o 90 hanggang 95% nakukuha niya pamilya niya. Pag tatay. Pag yun ang naging active Sa nga po, Bishop, yung mga outreaching, ang tinatarget namin yung purok leader. yes. Ngayon, Kapitan. Nung nakaraan, kaibigan ko yung presidente, napalitan na. Ngayon, kinakaibigan ko naman yung presidente. Yun ang Yun yung may talaga. principle talaga. Yung tinatawag na man of power, man of peace. Yun ang makakapagdikta sa kanila eh. Diba? Malaking factor po yun.
So, doon dito, halimbawa, sa barangay, yung kapitan ng natap namin. Bilib na bilib si Chairman. Sino? Yung sa 176 po, Oo. di ba? Pinakain mo kami mga pastor, mga inasan na magkano, 350 yata yun. Yung nagano tayo, Oo. nakabarong, Oo. di ba? Pakain niya, hindi lang Jollibee, kundi sa atin, di ba? Yun yung, kumbaga, nahipo niya yung pinaka-leader. Yes, oo. Pag nahipo ang leader, yun na yun. Saka nagulat ko kami, yung mga pastor dito magsarap. Di ba? Bihira lang yung mga Oo, ganun. bibihira. Tapos, pastor yan, dito yan. Tapos iba yung pagkain yun na. Oo. Kaya pag-pray natin na talagang magkaroon ng mga leaders natin, ano, lalo, leaders talaga ng barangay, ng syudad, Christian. Di ba? Sila yung magdadala doon. Ito yung technique eh. Madali na yung kasunod. Head ang titirahin mo talaga. Ulo. So, sabi doon, whoever does not receive you nor heed your words as you go out of that house or that city, shake the dust of your feet. O, may pagpagan talaga. Di ba? Pagpagan ng alikabok ng paa. So, ngayon, nagpapagpagpapaka. Ilan beses na kayo nagpagpag ng alikabok? Nagpagpag ka na ba, Pastor Joey? Bakit ka nagpagpag? Ayun, akala ko yung pagpag na, ano, yung sa Jollibee, yung mga tinatapon. Buko sa basura. Yung merong mga pagpag. Pagka hindi ka tinanggap, pagka na-reject ka, so, hindi naman literal na pinagpag mo, wala, maalikabukid pa kami. Diba? Sabihin, tinigilan mo na yung pagpunta sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo. Basta mahalaga, nag-effort ako sa iyo, gumawa kami ng hakbang para sa inyo, ayaw mo. Kaya pati sa mga gawain, tingnan nyo kung receptive pa yung tao. Pagka receptive pa yung tinuturuan ninyo, Okay lang. continue. Pero pagka nararamdaman mo na para bagang Umiiwas na. umiiwas, tinataguan ka, diba? Diba? Ito po, Tapos kumakatok pa, tao po, wala, umalis. tapos sasabihin, may dudungaw doon. Wala po, umalis daw po. Umalis daw po. Sige. Sabi niya, umalis daw po sige. Ang technique daw daw ni Shop, pagka pumunta, Shopee. Tatago din yun no? Oh, kata ko umalis ka. Ako rin, meron din kami mga tinigilan talaga. Abin nga, pipiliin mo. Tinigilan. Ano po yun? Kasi, Loss of time. nagpa-schedule. Isa, punta kayo gantong oras, gantong pagawain. Punta naman kami. Gabi yun eh. Kumakatok kami. May ilaw naman. Tapos merong lumabas na bata, pinalabas. Wala daw po. Sabi ko, wala. Sige, sabi ko, hindi na kami babalik. Diba? Hindi ka na namin babalikan. Kasi alam namin nasa loob eh. Parang sa akin lang, Bishop eh. Bagong Christian. Oh. Wala ako dito. Oh. Tapos bumalik ulit yung anak ko. Ngayon, isa pang senaryo. Nag-Bible study kami sa isang bahay. Tanggap na tanggap kami. Talagang bless na bless yung, yung pinahagi na namin ng salita ng Diyos. Pagtapos ng sharing ng Word of God, nagpakain. Nung magpakain, simot yung pagkain. Tatako ng mga kasama ko. Parang nangyari. Walang hiya, yung hindi nahihiya, hindi mo mahiya. Di ba? Tapos may nasabi mo sa inyo. Yun nga, yung talagang hindi tinantanan yung pagkain talaga eh. Sabi ko Pero sa amin daw, Bishop, nangyari sa amin yan. Parang narinig namin, ito na naman yun, parang mapatay dito. ayun nga, ganun nga eh. Pero yung nagsabi ho noon, na-stroke yun. Na-stroke naman. Tapos pinag-pray namin, umiyak siya. Tapos inamin niya, inano kami. Yun lang yun. Siyempre kami, wala naman kami Pero yun ka matakaw. Kaya pagkakain. Tayo. Siyempre kung minsan dami sumasama sa sa Bible study.
Lalo yung mga kabataan, yung mga ganun. Di kami, okay lang yung kainan. Ano lang eh, sakto lang yun. Pero yung mga kabataan, ayaw tantanan. Lalo na pag masarap. Oo. Ayaw tantanan, tinitingnan na namin. Talagang ano. May tindig kasi. Ay di, the other week, balik kami. Sarado na. Sarado na Ebanghelyo. Natisod sa katakawan ng mga kasama ko. Nakakampay kasi talaga ng Christian ethics. Di, kaya kailangan may ethics eh, no? May ethics. Di ba? Di ba may kwento nga yung pastor eh, ginagawa niya, talagang tinatapat niya ipagbisita. May agahan kay sister, tanghalian kay kapatid, hapunan kay... Di ba? Para mag-survive maghapon niya eh, no? Alam niya na meron na pupuntahan talaga. So, di ba? Kaya nung napunta siya doon, nagluto yung sister, tanghalian. Di, isang buong tilapia malaki. Inihain, kanin. Tapos kain siya, sarap siya, kain niya. Hindi niya alam na kasilip pala yung mga bata. Yung dalawa pang anak. Tapos binaliktad. Yun na yung kwento na binaliktad. Sabi tuloy, napasigaw yung yung dalawang bata doon. Nay, binaliktad na po ni pastor. Yung portion namin. Di ba, pastor ka, dapat hindi... ethics doon. Kumain ka lang ng... Minsan po, Bishop, sinusubukan talaga ng mga... Oo, yun, diba? Yung meeting na yun ni pastor. Oo. Yung mga nanlilibre. Kasi Oh. may mga membro talaga na loob service. Oo, nag-observe. Oo. Pero may mga membro, all out din naman talaga. Hindi pare-pareho. Hindi, yung siyempre kailangan, alam mo ang dapat mong kalagyan. Di ba? Kaya pagka inalok daw po tayo ng... kayo po, anong gusto niyo? Ang dapat pala sagot natin, kung ano po yung order niyo. Kasi pagka namili Bago ka, mo gusto, baka basta mamaya budgeted ko yung pera. nag-order siya, yung tigna 99 isang chicken lang eh. Nung nag-order ka, 2 chicken. Natiisin na, pastor Aros. Natiisin ko. Yung gano'n no? May kisip pa. Ang bira kami, 99 lang. Kaya nga, di ba? Kaya kailangan talagang Be wise. Naalala ko lang yung pastor marami siyang miyembro. Preach siya about faithfulness, katapatan. Ayun. Tapos na yung preaching, namalengke siya nung kinakapunan. Nung namalengke siya, pili siya sa tindera. Tapos yung halaga, nasa nasa 200 plus. Tapos ang binayad niya, 500. Alam mo, 250 ang halaga. Binayad niya 500. Tapos ang sinukli sa kanya, 750. 500 ang binigay niya. Kung kayo yung pastor, sumobra yung sukli. Di ba? Di ba? Ano gagawin mo? Di ba? Siguro, tinignan mo, 500 lang binigay ko. Bakit? Nag-multiply. Lagi 750. Ang sukli. O di, ano yun? Blessing? Blessing? Alam, blessing. Di, ang ginawa niya, na siya yung umalis siya. Umalis. Tapos habang naglalakad siya, buti na convict. Yung conviction nanaig ang conviction. Nagbalik siya doon sa tendera. Sabi niya, sis, malinaw po sa mata ko na 500 po yung binayad ko sa iyo. Ang sukli niyo po sobra. Na lumalabas ng 1,000 ang Di sumagot yung tindera. Alam niyo po, pastor, tinawag siyang pastor. Nagulat. Alam niyo po, pastor, sinadya ko po talaga na sobrahan ang sukli sa inyo. Kasi po, sinusubok ko lang po kayo kung totoo ang preaching nyo kaninang umaga. Hindi kasi marami nga sa member. Kasi maraming member hindi mo natatandaan yung mga members mo Di ba? Sinusubok lang pala.
Mabuti na lang, di ba? Bumalik siya, mabuti bumalik di ba? Sinuli niya. At dahil napatunayan ko po na totoo po kayo sa preaching ninyo, diyan na po ako magkukumit sa simbahan ninyo. At pag kumain ka, Pastor, Ayuda. Eh kung hindi niya sinuli yon, di wala siya magiging member ng business woman, di ba? Business na. Kaya mahalaga yung katapatan. Pag sinabi mo, lalo na preacher ka, mangangaral ka, maging tapat ka sa iyong pinapangaral. Amen? Balik tayo rito. So, Matthew is not easy to date. Authorship na po pinag-usapan natin. Suggestions have ranged from AD 40 to 140. Ang haba Di ba? Pero dito sa aking libro, tawag dito. Ano bang aklat ko? Kay Charles Stanley, Life Principles Bible, Ayon sa kanya, yung date of writing, yung time, most authorities believe that the Gospel of Mark predates Matthew, and that Matthew follows Mark account in many of its narratives. If this is so, Matthew could be dated in the AD 70 or 70s. Others believe Matthew was written earlier in the AD 50s or 60s. So, ibig sabihin, nung AD, ano na yun? Hindi before hindi BC, no? After death na ito no? After death ng ating Panginoon Jesucristo. Kung namatay si Kristo ng 33 years old, 33 AD yun. So, naisulat ang Book of Matthew, malagay mo ng 50 AD or 60 AD. So, ibig sabihin, kung 60 AD yan, di 27 years, no? Oo, di ba? After death ng ating Panginoon Jesucristo. Before it was written. Kung 50, 17 years, no? Tagal, Kaya kala natin, ganun-ganun lang. Yung date. So, the two expressions, 27:8 ng Matthew, ano sabi ng 27:8? Dahil dito tinawag ang bukid na yaon, ang bukid ng dugo hanggang ngayon. Okay. For this reason, that field has been called the field of blood. To this day, yung salitang to this day. So, ibig sabihin, kailan ka tinawag na field of blood? Field of blood. Dahil dito, sabi roon, yung field na yon, tinawag siyang field of blood. To this day. Matapos na magbigti si Judas sa field na yon. Amen? Kaya nung una, hindi ganun ang tawag daw sa field na yon. Diba? Pero matapos magbigti si Judas, tinawag na siyang field of blood, di ba? Oh. To compare yung pong 28:15 ng Matthew. Sabi ng Matthew 28:15, Kaya kinuha nilang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw nito. hanggang sa mga araw na to. And they took the money and did as they had been instructed. And this story was widely spread among the Jews and is to this day. So meron siyang mga termino na ito, no? To this day,
And until this day, sa 28:15 naman, di ba? No. Yun nga yung sabi roon. Okay. It indicates a long period of time has passed since the events described in the book. The Olivet Discourse is another indicator of the anticipated destruction of Jerusalem. Pag sinabing Olivet Discourse, ano yon? Anong subject yon? Anong talata yon? Matthew ano? Matthew Chapter chapter 5. 5? Yun ba yung Olivet Discourse? Yun na natin, Matthew 5. Ang Manobi, Yung kailan po ito? ang sermon in the morning. Tama. Tinawag siyang ano no? Yung chapter 5, tinawag siyang the Beatitude. Di ba? Yung Sermon on the Mount. So, hindi po siya Olivet Discourse. Tama? Ang Matthew chapter 5, the Beatitudes. Amen. Di ba? Nandiyan yung the blessed eh. Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the gentle, blessed are those who hunger. Balikan ko, what is Olivet Discourse? No? Hindi yung Matthew 5 hindi siya Olivet Discourse. The Beatitudes at tawag sa kanya. Ngayon, ano po yung Olivet Discourse? Dito nakalagay ko, major prophecy about the end times. Ah? Major prophecy about the end times. Major prophecy about the end times. Oh, saan yung major prophecy about the end times? Matthew 24. Matthew chapter 24 ang Chapter Olivet 24, Discourse. saka 24. Matthew 24. Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olivo. 24. Sige, oh. Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olivo, habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, yun ang tanong. Hanggang saan na yon? 3 lang po binasa. Hanggang verse 3? Verse 3 lang. From verse 1, sabi ron, Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. Kasama yung mga disciples, ano? Tapos tinuturo nila kay Jesus Christ yung temple building. Verse 2, and as he said to them, do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be turned down. So as he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and saying, tell us, when will these things happen? No? Sabihin mo po sa amin kung kailan po mangyayari mga bagay na ito. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Yun yung tatlong tanong. No? So, when will these things happen? Ano yung tinutukoy doon? Yung torn down ng temple. Diba? Kailan mangyayari mga bagay na ito? Tapos yung sumunod na tanong, ano po ang sign? Ano po palatandaan ng iyong muling pagbabalik? Diba? So, nangyari na ba yung una? Nangyari na po. Kasi nawasak na yung templo noong 70 AD. Diba? Yung pangalawang tanong, what will be the sign of your coming? Nangyari na? O mangyayari pa lang? At yung pangatlo, what will be the sign of the end of the age? The end of the world. Ano yung end of the world? Okay. So, tuloy natin ito. The Olivet Discourse is another indicator of the anticipated destruction of Jerusalem. Kailan nangyari? 70 AD. No? And therefore, it must have been written
before 70 AD. Kasi may discourse no? O ibig sabihin, palatandaan, implikasyon, it was written noong 70 AD o bago mag 70 AD. The likely time frame for this book is AD 58 hanggang AD 68. Time frame. No? If Matthew depended on Mark as the source, ayon sa traditional view, si Matthew daw po ay nakadepend kay Mark. Ayon sa traditional view. No? So, scholars suggest that this may have been written in Palestine or Syrian Antioch. O pati yung place of written, of writing. Saan daw? Palestine. O kaya ay Syrian Antioch. Punta po tayo sa purpose. Purpose. To show that Jesus Christ is the promised Messiah of the Old Testament. To show that Jesus Christ is the promised Messiah of the Old Testament. Para ipakita, ilarawan na si Jesucristo ang pangako na Mesiyas sa Lumang Tipan. Kasi ang dami mga pangako sa Lumang Tipan, dami mga prophecy. Ano yung mga pangako, yung promise o prophecy? Makapagbibigay ba kayo ng mga example? Halimbawa, Isaiah 9:6. Ano pa? Tama yun. Isaiah 7:14. Ano pa? Dami yan, Micah 5:2. Tama po yun, di ba? Psalms chapter 22. Psalm 16:19 o 16:10. Yung makakaranas, sabi ron hindi niya ipapahintulot na ang lingkod niya ay makaranas ng pagkabulok. Propesya yun ni David kasi si David, hindi siya tinutukoy niya sa sarili niya yun. Kasi siya ay inilibing at nabulok yung kanyang katawan. Si Kristo, inilibing, muling nabuhay. Di ba? So, kaya, yan po yung mga ang tema, Jesus is the King of the Jews. Chapter 2 verse 2, chapter 27 verse 37. Yan po yung portraying our Lord Jesus Christ as King of the Jew. Basta nga po 27:37, tama ba 'yon? Sabi and above his head they put up the charge against him which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Diba? Yun ang nakalagay sa kanyang ulunan, ito yung charge sa kanya. Yan po yung kaso niya Yan ang pagkiklaim na hari ng mga Hudyo. Wala may kaso sa kanya Yun ang kinaso. Wala, di ba? Wala nga Kaya yun na lang ang claim, pagkiklaim that he was King of the Jew. At yun naman talaga yung tinutukoy ng Book of Matthew. Amen? Kaya mapansin natin ang pinapahayuan, yung nawawalang tupa ng Israel. Di ba? Huwag kayong pupunta muna doon. Huwag kayong pupunta doon sa mga Gentile, sa mga Samaritan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Kasi po, ang Israel, meron nga 400 talent, di ba? For so many years, hindi lang naramdaman ang galaw ng Panginoon. Parang ganun ang kanilang pakiramdam. Walang propeta na nag-exist. So, kaya, ganun na lang yung longing nila. Abandon sila. Kung wala silang sariling kasarinlan o kasarinlan. Diba?
alipin sila. Ilan na umalipin sa kanila, pinagpasapasahan nila sila na pagiging alipin eh. Pero ayaw pa rin nilang tanggapin na sila ay alipin, di ba? Wala pang alipin sa amin. Ayun ang istorya nyo, di ba? Inalipin kayo ng mga Griego, mga Greece, Roman, for so many years. So yun po yung ano. Kaya, kumbaga sa uhaw na uhaw sila na magkaroon ng hari. Yun ang ano nila. They were looking for the literal king for their kingdom, to establish their own kingdom. Yun ang kanilang hinahanap. Kaya nga nung siya ay sumakay sa bisirong asno, nagsigawan na sila noon eh. Ang sigaw nila, Baruch haba Bishem Adonai. Purihin ang kataas-taas ang Diyos, sabi ng gano'n. Okay, overview ng Matthew. Roman number 1, the introduction of the king. Yan. Introduction of the king. Chapter 1, verse 1 hanggang 4, 16. Yan, yun po yung pagkakaano niyan. Roman number 2, the proclamation of the king. Chapter 4, verse 17. Hanggang chapter 16, verse 20. Ang nakakalungkot, Roman number 3, the rejection of the king. Diba? They were rejected, our Lord Jesus Christ. Diba? Eh, nung pinapili pa nga eh, sinong pipiliin nyo? Si Barabas o yung Kristo? Ano sigaw ng mga tao? Oh, di ba? Si Barabas po. Eh, ano gagawin kay Kristo? Crucify him. Sabi ng mga tao. Matindi, no? Anong pangalan yung sa kanan sa kanila? Festas. No. Pinangalan. Pinangalan na sa Catholic, di ba? May mga pangalan sa Catholic yan. Barabas eh. Roman number 4, the passion and resurrection of the king. Yan, di ba? Passion. Kaya si Kristo po namatay na po, hindi na natiling patay. Di ba? Si Kristo po namatay at na ikatatlong araw ay muling nabuhay. Amen? Kaya yung aklat na ito po ay nagpapakilala na dapat si Kristo po ay gawin nating hari ng ating po mga buhay. Amen? Amen. Making Christ our King. When making Christ our King, nilalagay mo yung sarili mo as servant. Doulos, di ba? Servant. Dahil servant ka, wala kang reklamo. Di ba? Pag inutos ng hari, hindi pwedeng mabali. Kaya ang daming utos ng hari eh. Ang daming aral ng hari eh. Di ba? Beatitudes, chapter 5. Dami niyang aral dyan. Kaya dapat yung mga aral dyan, sundin natin. Kung talagang hari ng buhay natin ating Panginoon Jesucristo. Amen? Okay, is there any question? Reaction? Confirmation? Clarification? Kung wala na po, tayo po ay manalangin. Ayan, Pastor Darilay. Close us in prayer. Oras ng Diyos, makapangalan ng lahat. Para ng Diyos, maraming salamat po. Hindi, patuloy na nag-aaral, nag-aaral ng sumali ng aming kalaman, at tungkol sa iyong kaligtasan, Panginoon, at sa iyong Panginoon, para sa mga tao hindi ba nakakilala sa iyo na sabihin mo kami, Panginoon, na komento upang mayroon sa kanila ang mabuting balita. Ay pagay na rin sa pagbanyo ng alam sa bawat isang
Diyos sa aming mga kapatid, mga Praise God, patuloy na nagsisilog ng ilaw upang kami ay iyong mga kalabanan bago ka man lang bumalik po nga sa mundo. At maraming ang lahat ng ito, mangyayang maraming. Amen. God bless po sa mga nasa online. Thank you po. Walain po tayo lahat ni Lord. Thank you for this